Yung sinasabi nyo na posibleng lowest in 15 years, yung 4% growth, anong posible Mm. pong mangyari sa ekonomiya natin? Ay, halos sigurado na 'yon. Sigurado humihina ng humihina ang ekonomiya. Yung historical record ng economic growth ng Pilipinas mula nung pagkatapos ng World War II, average 5% lamang. So ang nangyayari lang ngayon, pagkatapos ng higit kumulang iskalating dekada na paipon ng paipon yung utang ng gobyerno para ginagastos, para nga palaki pabilisin ng economic growth, dahil nasagad na yung kaya niyang utangin, dahil ayaw niya magdagdag ng buwis sa mga mayayaman, malaking kumpanya, siguradong hindi niya maiaangat yung economic growth at ang pinakamakakaramdam ng pagbago ng economic growth, yung mga ordinaryong Pilipino. Kulang ang Mhm. trabaho, kulang ang kita, at actually pagmahal ng presyo ng bilihin. At yun sa amin nakakalungkot, hindi naman apektado yung mga bilyonaryo at yung trilyonaryo natin. Ang apektado sa pagbago ng ekonomiya, yung ordinaryong Pilipino. At hindi yun tama. Ayun na nga. So kung nahihirapan na po ngayon ang mga ordinaryong manggagawa, mas pa in the coming months. Oo. Ay, tsaka ito, nasa datos naman to. Sa kasagsagan ng economic growth ng Pilipinas mula noong about 2010, alam nyo ba, dumami pa ang bilang ng mahirap kung pagbabatayan natin ng social weather station. So, ang punto namin dito, sa nakaraang sa kalahating dekada na sinasabing mabilis ang economic growth ng Pilipinas, dumami ang bilang ng mahirap, lumaki ang poverty incidence natin ayon sa self-rated poverty ng SWS. So, kung sa panahon ng mabilis na economic growth, dehato ordinaryong Pilipino, nakatakot. Ano pa kaya ngayon na grabe yung pagbagsak, grabe yung pagbagal. At yan, hindi yan nakikita, hindi natin nakikita yung pag-responde sa ganyang sitwasyon sa 2027 budget. At yun ang nakakabahala dito. Ito nga yung panahon na kailangan gumastos ng gobyerno para iangat ang agrikultura, mas murang pagkain, magkita ng trabaho. Pero ito yung panahon parang titipid siya. So, kumbaga, kasalanan na ng administrasyon niya na nakita niya yung problema, nabasa namin ng budget memorandum, sinabi niya, itong mga problema kinakaharap ng pandemyang ekonomiya ng Pilipinas. Kung ang pambungad niya, problema, bakit sa kaduluduluhan, sinasabi niya, ay, magtitipid kami kasi ito yung nakita namin solusyon. Medyo hindi lang po connect the dots, parang hindi nagawa 1+1. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.